So ganito naman ang hand over hand. So halimbawa, iikutin mo siya sagad sa kaliwa dahil magpo-full turn ka. Ito ang hand over hand. Yan, ganyan. Yan, ganyan ang hand over hand trick. Yan. Tapos sagad. Nakaganyan ulit ang kamay mo. Pag ibinalik mo naman siya, tatandaan mo to. From sagad ang manibela, kahit saang sagad, ang balik naman yan trick ay dalawa lang para tumuwid ulit ang gulong mo. Ganito naman, pwede mo siyang gamitan ng hand to hand. Ito naman yung hand to hand. Isa, dalawa. Kung saan ka komportable, halimbawa, pag lumiliko ka ng full turn ay gamit mo naman yung hand to hand, okay lang din. So, basta ang mahalaga lang kasi sa nagpo-full turn o lumiliko, dapat kinokontrol mo yung galaw ni sasakyan mo. So ganito, halimbawa, mayroon naman tayong liko na halimbawa hindi naman kalakihan. Sabihin na lang natin sa zigzag. Ang gamitin mo lang na pang-manage sa o pang-ikot sa manibela as a beginner, ganun lang hand to hand. No? So ganyan lang ang hand. Ang mahalaga kasi dito sa manibela, hindi ka dapat nagko-crossover ang kamay mo yung gano'n. Kaya pag pumihit ka pa kaliwa, pag hinila mo tong kaliwang kamay mo, papuntang kaliwa, dapat naiiwan tong ganyan. Tapos pag magdadagdag ka naman tayo, alam mo, tingin mo, kailangan mo magdagdag, itulak mo lang to. Silain mo lang ulit. Pagbalik, gano'n lang. Ito naman ay busina. Dalas natin pinapaalala sa mga estudyante natin na ang pagbubusina dapat ilagay lagi sa lugar. O tama lagi. Huwag yung, alam mo ba yon yung babad, yung akala mo para ka naghahamon. Kasi ito, madalas to pinagmumulan ng road rage, ang pagbubusina. Ha? So, paalala lang na iwasan natin yan. Okay, so ganito ang hawak natin. I-consider kasi natin to trick, si manibela na parang relo na analog. So, 12 o'clock position, 11 o'clock position, 10 o'clock position, at 9 o'clock position. So, ang kamay natin na kaliwa, nasa 9 o'clock. Ito naman, 12, 1, 2, 3, 3 o'clock, no? So, ganito lang ang paghawak ng manibela. Kumbaga, thumbs up mo lang, huwag mo siyang panggigilan. Kung gumanong ka man, kung nag-grip ka man ng gano'n, basta huwag ka manggigil. No? Yan. Tapos pag nag-a-align ka naman trick ng sasakyan lang sa linya, ang management niyan lang trick para lang lalaruin mo lang yung trick sa 1. Sa 11 o'clock, balik sa 12. Halimbawa, nilihis ka niya sa 1 o'clock or pakanal, dalhin mo lang siya sa 11. O kung tingin mo naman na kulang pa, dagdag ka lang ng konti, tapos balik sa 12. Pag nilihis ka naman niya sa kaliwa, gano'n lang din. 1 o'clock, tapos balik sa 12. Ganun lang nun. Kasi, basta mahalaga trick, nakafocus ka sa unahan. Kasi bawat pihit ng manibela mo, ay dyan mo marirecognize kung saan naharap. Ang isang nag-aaral ng driving, dapat, pakiramdaman mo ang galaw ng iyong sasakyan. At ganoon din, ang pakiramdaman mo rin yung galaw ng iyong kasabayan. Pwede rin naman tayo mag-tento, ganyan. Basta ang iwasan mo lang talaga sa manibela dito, sa manibela trick, ay yung magko-crossover. Kaya sa mga estudyante, hindi ko muna tinuturo o hindi muna namin tinuturo yung gumaganon sa manibela. Kasi minsan kasi napilipit. Kaya ang sinasabi namin kapag magmanibela, hand over hand man o hand to hand, sa ibabaw lang muna, yung ganyan lang muna. Kasi ito namang manibela trick, power steering naman yan, malambot ito. Medyo maganid siya pag nakatigil, pero once na tumakbo lang yan, lumalambot na yan. Hindi rin natin pwedeng gawin sa manibela na kapag naglipat tayo ng linya, ay bigla. So, ang paglipat ng linya trick, pwede mo magamit yung 11 o'clock lang sa papuntang kaliwa. Magamit mo yung 1 o'clock sa papuntang kanan. Kasi ang paglipat naman, gradual lang yan. Ganyan lang. So, pag lumipat, alam mo, dito, lumipat ka dyan. Kasi ang unang ginagawa lang lumilipat, siyempre, ino-observe ang likod. Kung anong sitwasyon, magsisignal ka ngayon kung saan ka lilipat. Nung makita mong clear, speed up ka. Tapos sabay kabit ka ng bahagya pa kaliwa doon sa direction mo. So it's about 11 o'clock lang yon. So ang sasakyan mo, humarap na ngayon doon sa lilipatan mo. O ituwid mo ulit. Tapos nung makapasok na, mag-adjust ka ulit sa 1. Tapos sabay check naman sa side mirror yon, left and right. So tatandaan natin yung mga side mirror, rear mirror, yan yung mga katulong natin sa mga mata natin. But, hindi lahat ng pagkakataon iaasa natin dyan. No? Kasi may mga sitwasyon trick na kapag umikot ka, nagpo-full turn ka, hindi nakita ng side mirror, i-practice din natin yung nag-head check tayo. Ha? And then, trick, ang tanong naman dyan karamihan, Kuya Ron, paano ko ba malalaman na ako ay nasa loob ng aking linya?
Simple lang yung trick. Sulyapan mo lang mga side mirror mo. Doon mo malalaman kung pasok ka sa linya mo.